So, hello guys! Nandito nga pala ako para explain ko sa inyo yung hyperthyroidism journey ko. So, way back 2021, na-diagnose ako sa hyperthyroidism. So, bakit nga pala ako nagkaroon ng hyperthyroidism? So, di ko rin alam. Kasi ang sabi ng doctor ko is, sobra daw ako sa iodine or sa mga seafoods, which is hindi naman siya nagbibigay ng, or hindi siya nagme-make sense kasi allergic talaga ako sa seafoods, especially sa crabs or sa hipon, gano'n. Simula bata talaga ako, hindi talaga ako kumakain ng mga gano'n. Dahil muntik na nga ako or something na nasugod talaga ako sa ospital ng bata ako dahil sa seafoods na yan or dahil dun sa may shrimp na may something na parang galamay, something. Hindi siya pwede maging cause na too much iodine kasi allergic ako at hindi ako kumakain masyado ng mga seafoods. So, ang sabi din ng doktor ko, ang isang cause nito ay stress. So, ayun na lang yung pinagkakapitan ko siguro or pinag-isipan ko na feeling ko ayun talaga yung naging cause dahil way back 2021, super stress talaga ako niyan dahil super dami talaga ng keme-keme. Alam yan ng mga friends ko na nakasubaybay sa akin and sa iba ring tao dahil marami talaga nangyari ng 2021, 2020 dahil super stress talaga ako. Meron din ako nakausap na patient or dun din kay doc, na-diagnose din siya sa hyperthyroidism. Na-trigger naman sa kanya dahil sa stress, dahil nung way 2021 rin ata rin siya. Way back 2021 is namatay yung mama niya, which is talagang na-stress daw siya. O sadyang nagpa-check na lang daw siya and may na-detect nga daw na mayroon daw siyang problem sa thyroid. One time noon, way back 2021, nakaharap ako sa salamin and kumakapa ako sa ganto ko, which is parang may nakaumbok. Parang hindi siya normal. Pinakapa ko to sa mama ko, tinawag ko si mama. Sabi ko, mama, bakit ganito yung ano? Parang may nakaumbok, something ganyan-ganyan. Kasi nga, nag-iiba din yung itsura ko noon. So, ayun nga pala yung itsura ko dati. Tapos, noong 2021, i-feel ko na nag-iiba na yung body ko, yung physical appearance ko, yung mental. Sa lahat, talaga nag-iiba siya. Super payat ko talaga, ayan. Super namayat talaga ako. And nangitim ako. Dati kasi nagda-diet talaga ako. So, akala ko normal. Tuwan-tuwa ako kasi payat talaga ako. Then, umabot sa point na sobra na yung pamamayat ko na napapansin na talaga siya ng lahat na, uy, bakit sobrang payat mo? Ganyan. Nag-iba din talaga yung itsura ko. Lahat super uhawin. Super nahihirapan akong huminga. Super nanginginig ako kada umaga. Lagi din akong nauuhaw. Lagi akong pawis na pawis, gano'n. So, nung napansin ko nga na may ganyan, nag-research ako. Then, nalaman ko nga yung mga symptoms na super pasok na pasok talaga doon. So, simula na ng mama ko is nag-research na siya para mapatingin ako or mapacheck ako. So, una kaming pumunta dito sa Malolos. Ayun ay super hirap pa nung time na yun dahil COVID times yun or pandemic times. Hirap talaga pumunta sa mga hospital dahil nga bawal yung physical, puro online, ganyan. So, naghanap talaga si mama ng as much as possible is physical. Nakapunta kami sa Malolos, ultrasound to, kinuhanan ako ng dugo, yung TSH, FT4, FT3, at everything. Ang unang doktor ko doon, and sabi niya is parang hindi nga daw ako magtatagal. So, something ganun, hindi niya daw masusure na yung life ko is super long, ganun. Parang medyo na-off kami sa doktor na yon. So, lumipat kami, naghanap kami ng iba. Pag-search na mama, nakarating kami sa Green City, which is kay doktora nga. Ang check-up ko is every 3 months. Meron akong iniinom na gamot for maintenance. Lagi yon, araw-araw iniinom. Depende yung gamot kong iniinom sa case ng sakit ko. Yung check-up ko is parang panghabang buhay and also yung gamot ko dahil talagang kailangan ma-maintain, hindi siya nawawala. Kahit operahan siya, nag-jump pa rin siya, magagamot pa rin ako. It's just the same. If magpapa-opera ako, nagagamot pa rin ako. Habang buhay ko, nagagamot ako. So, every 3 months nga, nag-iiba-iba yung condition ko dahil yung pag-check up or yung paggagamot is para i-maintain lang na maging normal itong thyroid ko. So, hindi siya totally na mawawala forever dahil nandito na siya forever sa akin. So, ayan nga yung symptoms ko. Ipa-flash ko na lang dyan. So, nagkaka-hair loss ako. Sobra talagang paglalagas ng buhok ko. And also, my eyes, super visible niya na super. Ito yung pinaka nai-insecure ako ngayon dahil sa eyes ko. Dahil super laki ng impact sa akin or super laki ng nagawa ng
sakit ko na to sa eyes ko, sa appearance ko, sa katawan ko, nag-iba din. Sa skin ko, sa nails, sa everything. Super pawisin ako. Alam yan lahat ng mga friends ko, yung mga classmates ko. Alam nila na konting galaw ko lang talagang pawis na pawis ako. Super pagod na pagod ako, konting galaw ko lang, pagod na pagod talaga ako. Ito rin yung isang nakakapag mapifeel ko talaga na malala or parang hindi normal yung or hindi masyadong na-maintain yung sakit ko is sa heartbeat ko. So super, pag nararamdaman ko na super magugulatin ako, basta yung kumakabog talaga yung dibdib, hindi ko siya masyadong ma-explain, pero grabe yung kabog ng dibdib ko. As in talaga. Nahirap ako huminga. Yung dati, alam mo niya naman na ako kumakanta talaga ako. So simula nung na-diagnose ako dito, super hirap na hirap ako kumanta dahil super nabibitin yung hininga ko. Basta hindi ko kayang tiisin yung hininga ko ng matagal. Yung konting bagay lang, grabe yung tibok ng puso ko. Yung parang aatakihin ako, ganong feeling talaga. Pinaka-worst din yung pagpapalpitate ko. Lalo yung pagising sa umaga na as in nanginginig talaga ako. As in yung buong katawan. As in yung buong katawan na hindi ako makakain. Hindi ako makakain masyado dahil yung kutsara ko, pag ginala ko, nanginginig talaga siyang ganito. So sa mental wellness ko naman is, so ina-anxiety talaga ako lagi, literal. Talagang ina-anxiety ako. Super naninervyos ako, konting bagay lang, kinakabahan ako ganun. Irritability, so naiirita din ako, madali talaga akong mairita as in, super dali ko talagang mairita. Na to the point na hindi ko talaga makokontrol yung emotion ko pag nairita ako. Forgetfulness, super makakalimutin ko talaga as in. Nagkasakit ako talagang super makakalimutin as in, yung binaba ko lang saglit talagang hindi ko na siya matatandaan. Or nawawalan ako sa focus, super hirap lalo sa pag-aaral dahil gustong-gusto kong matuto, gustong-gusto kong mag-focus sa dinidiscuss, pero ako hirap na hirap talaga ako mag-focus. Kasi yung pag-aaral ko parang 3 times yung hard or 5 times yung hard dahil dito sa sakit ko. And also yung sa BSU ngayon na naka-0 base. So ayun, depression, madali. Nakalagay din dito, depression talagang konting bagay lang, super OA ko talaga. Super OA, di ko siya makontrol eh. Di ko makontrol yung stress ko. Which is yung pinagbabawal ng doktor ko is bawal talaga ma-stress. Sa mens ko, hindi siya normal. Minsan nade-delay, minsan maaga. So, infertility, or nitong chine-check up ako, tinatanong ng doktor ko if pwede na daw ba ako mag-baby kasi if ever na gusto ko talaga mag-baby is hindi siya pwedeng basta-basta lang. Dahil kailangan planado siya sa lahat ng aspect, sa lahat ng bagay dahil medyo mahirap din talaga daw. So, mahirapan daw talaga ako makabuo. So, if ever daw na may plan na ako, isabihin ko lang sa kanya, ganun, para ma-ready yung katawan ko dahil may mga iti-take pa akong gamot para mas mapadali yung makabuo or something ganun. So, sa muscle, so super dali. Para kung, as in, nirarayong mo talaga, super hirap, lalo especially sa akin na sumasayaw. Yung mga muscle mo, yung mga bones mo, parang napakadali niyang mamanhid or mapagod, madali siyang mangawit, ganun. So, super hirap na hirap talaga ako sa practice namin dahil puro ganun nga talaga kami. Especially, syempre, sumasayaw ka, kailangan mo talaga ng strength sa muscle mo or sa bones mo. So, talagang gustong-gusto ko nang maging normal na tong sakit ko. So, napapansin nyo din na super dali kong pumayat, super dali kong tumaba. As in talaga. Na magugulat ka na super payat ko, tapos mga ilang weeks lang, ilang days lang, is mataba na naman ako. So, dahil ngayon sa sakit ko, dahil madali akong pumayat at tumaba. Ayan, may mga gamot ako sa symptoms, may gamot din ako sa puso, may gamot din ako sa mata dahil super nagbe-blur yung vision ko. Super madaling mairita din ng eyes ko, lagi nagbe-blurred or super sensitive niya talaga sa araw. Or sa liwanag, super sensitive talaga as in. So, yung sakit ko kasi is connected siya sa brain and connected siya sa heart. So, talagang may pagkatalikado talaga. So, kailangan talagang ma-maintain. So, yun lang. So, sana nagkaroon kayo ng konting information about sa sakit ko. Kung ano yung na-feel ko, kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. At hanggang sa pagtanda ko na pagdadaanan ko talaga. Na hindi talaga mawawala sa akin. So, ayun. Kung ayaw nilang magkaroon ng ganito sakit, is iwasan nyo yung stress. So, huwag kayong magpapa-stress. So, ayun yung number 1 na bawal sa akin, which is bawal talaga ma-stress, which is super hirap talaga niyang pigilan.
parang wala namang tao na hindi nai-stress, diba? So, super hirap talaga. So, ayun lang naman masasabi ko. So, that is all for this video. So, thank you for watching, guys, and see you in the next vlog. Thank you.